Nakakapit bahay ka agad umagang umaga. Bangan nyo na si Snoopy sa Pilipinas, no? Snoop na. Sige na, sige na. Sige na. Nakaka-inspire mga vlogs mo. Magtatanong lang, pwede na ba ang age 40 na babae maging EPS worker? Salamat. Paunahan kami ni Kuya Kevin eh. Naglalaro talaga kami. Pag game ni boss, no? Kung sino unang makatapos, siya yung unang bibigyan ng sahod. Op! Okay. Diba guys? Good morning guys. Another day, another vlog. This is Snow. Hoy, nakakapit bahay ka agad umagang umaga. Ay gu. Paano na pa ka? Snow, papapansin si Snow. Gusto lang yun ng pansin. Snow. Bakit pa? Tamo, ang bastos mo, nakalabas yung titi mo. Ang bastos talaga na ito, manang-mana sa si Snoop Dogg ah. Ha? Manyakas ka ba? So yun, time check 11:34, magbe-break time na tayo. Sumagot muna tayo ng mga tanong dito sa YouTube. Comment ni Only Spanish X2J. Nakaka-inspire mga vlogs mo. Magtatanong lang, pwede na ba ang age 40 na babae maging EPS worker? Salamat. So yun, ma'am, Only Spanish. Yun lang. May ano dito, may age limit 18 to 37 o to 38 years old lang ang pwede. So pag ganyan, hindi na pwede. Yun lang. Sana mas maaga nyo nalaman yung pagkukorea. So yan guys, may age limit ang pagkukorea, 18 to 37 or hanggang 38 ata. So hanap pa tayo ng mga masasagot na tanong. Nicole69, shoutout sa'yo. Kay Jade3584, new subscriber po. Nakaka-inspire ka, Lods. Kaka-enroll ko lang sa KLC, malapit sa amin. Sana pala rin din ako makapag-Korea. So yun, 5 months po yung comment nito. So yun Jay, kung mapapanood mo to, yan, sipagan mo lang sa pag-aaral, makakarating ka din dito. Kay Michael De La Cruz, sana next year makapunta na dyan, Lods. So yun, makakapunta kayo dito basta ginusto nyo. Aral lang kayo, pasa nyo yung exam. Magto 2 years na ako dito sa Korea. Tapos bigla akong naalala yung mga ginagawa ko dati, yung pagbablog ko. Ay ko, ba't nga ba ako nagbablog? Ay ko, bablog ko para sa sarili ko, memories. Then dati pa nung di pa ako nakapag-Korea, then sabi ko sa sarili ko, pag ako'y nakapag-Korea, babawi ako. Ako naman yung magmo-motivate sa mga gustong mag-abroad. Kumbaga kahit hindi yung pagko-Korea, basta gusto lang ma-achieve yung goal nila sa buhay, kunyari pagko-Korea, motivate ko sila. Sabi ko ganun yung gagawin ko, bigla akong nawala sa pagiging ganun. Kaya yan guys, kung kaya ko kayong motivate sa pagpapakita ng trabaho namin dito, sa ginagawa namin dito, sa buhay namin dito, yan,
pipilitin kong i-motivate kayo para ano ba yun? Para hindi kayo tamarin na tuparin yung pangarap nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, walang imposible. Dati din ako sa ganyan, sa sitwasyon nyo na iniisip kung paano ba matutupad yung mga pangarap nila. Ako, nakita ko kasi itong pagko-Korea na ito yung tutupad sa mga pangarap ko pa. So yung pagko-Korea natupad ko na, nandito na ako nagtatrabaho. Pero may mga mas pangarap pa tayo natuto pa rin. Ito yung magiging daan yung pagko-Korea. Kaya yun, sipagan lang natin. Ay, ba't kaya ayaw ni Snoopy din sa loob ng bahay niya? Inusog ko na to kanina. Muulan kasi. Mas gusto niya yung ganyan, nasa gilid. Ay gu. Hindi na ako naaawa kay Snoopy pag ganyan. Kaya gustong gusto ko na siya iuwi sa Pilipinas. Stop dog. Oh, sige na, sige na. Dito ka na sa loob ng bahay mo. Mas mainit yan oh. Usig pa natin para pumasok siya sa loob. Sige na, diyan ka na. Oh, sige na, sige na, sige na. So itong video na to, sinot ko siya ng November, ano ba, 29. Nung isang araw, nagpaalam na ako na uwi ako ng Pilipinas. Tapos, tatanong daw sa boss. Tapos, okay naman. Na-approvean naman. Pero kanina, nagbago yung isip ko. Sabi ko sa anak ng boss. Nung bumibili kami sa grocery. Hindi na pala ako uwi ng Pilipinas. Parang ayun yung decision ko. Hindi na pala ako uwi ng Pilipinas. So, naalala ko, sinabi ko kasi sa anak na hanggang December lang si Snoopy dahil bawal mag-alaga ng aso dito, tapos pinayagan lang nila ako. Sabi ko hanggang December, tapos uwi ko na. Eh December na ngayon, kaya yun, nagbago na naman. Sabi ko uwi ko na lang siya. Ay go. So yun, ito naman yung trabaho namin ngayon paiba-iba diba? Nagpuputol kami doon. So sabi, ito muna yung gawin namin. Galing diba? Itong mga hose, ililigpit na dahil hindi naman siya gagamitin. Tsaka titigas kasi siya. Ayun na. Paunahan kami ni Kuya Kevin Naglalaro talaga kami. Pag game ni boss no, kung sino unang makatapos, siya yung unang bibigyan ng sahod. Op! Okay. Pag ganito yung klase ng company na puntahan nyo, yung walang trabaho, eto, ganito papagawa sa inyo kung ano-ano. Parang kasi dito, lahat ng pwedeng gawin ayun nila ipapagawa kasi nga walang trabaho. Maglinis, mag-repair ng mga makina, magputol ng mga halaman. Ibang iba to sa company na iniisip nyo. Dati ang isip ko lang pag factory worker, doon ka lang sa isang pwesto nagtatrabaho. Baga doon ka lang. Yari, marami kayong tauhan, isang pwesto ka lang. Hindi ganun yung napuntahan namin. Talagang may time na malakas yung trabaho, doon lang kami sa pwesto namin. May time na wala, yan, ganito yung gagawin namin. But depende talaga sa mapapasukang company. Meron akong kaibigan si Repax, kung kilala niyo yun, vlogger din yun si Repax TV. Yan, yung company nila malakas, may pa-time na malakas, may time na hindi. Tapos ngayon naman nagsarado yung company nila. So lumipat ngayon siya dito sa Jeonju, malapit sa akin. Susunod puntahan natin siya. Natin yung kaibigan ko na yun. Hindi mo talaga masasabi kung saan ka mapupuntang company, at hindi mo din masasabi kung tuloy-tuloy na malakas yung company na mapupuntahan nyo. Kasi may time na malakas, may time na malakas tapos biglang magsasara. Ganun. Malakas yung company nila tapos humina saglit tapos nagsara. Meron naman kagaya sa amin na ganun lang. Hindi na, parang hindi siya malakas, hindi rin siya mahina Ano ba? Neutral lang, may trabaho minsan, may wala. Pero pag wala kaming trabaho, ito ang ginagawa namin. Basta iba-iba, hindi mo masasabi. Kanina nandun, kanina ng umaga nandito, di ba?
Ang dami nyo ng ano, nakita ng trabaho. Pero ito yung realidad sa pagtatrabaho sa abroad. Pag iniisip sa Pilipinas, trabaho ay pag OFW, maayos yung trabaho. Hindi. Parang ito yung mga ano ng trabaho sa Pinas eh. Mga trabaho ng mga inuutos-utusan natin sa Pilipinas. Pero pag sa abroad, tayo yung gumagawa nun. Diba? Thinking natin nung nasa Pilipinas tayo, yung may mga kilala tayo na nakapag-abroad, tas boss, yung tingin natin sa kanila, ay nag-abroad dyan, mayaman. Parang, para sa atin may pera sila. Yan, maganda, kasi nag-abroad dyan dun. Pero pagdating dito, wala. Trabahong mahirap. Yan, ganyan. Baga, tatrabaho lang sila sa abroad, mas malaking kinikita nila. Pero yung trabaho nila, ganun din, mahirap din. Dati ganun yung isip ko, wow, sana all nagtatrabaho sa abroad, malaking daming pera. Oo, may pera, pero yung titingnan nyo yung trabaho, ganun lang din. Kung ano yung trabaho sa Pinas na mahirap, ganun lang din yung ginagawa namin dito. Mas malaki nga lang yung sahod dito, kaya pinagtsatsagaan namin kahit mahirap, diba? Kaysa sa Pinas, magganto ka, mag-construction ka, magkano isang araw? 700. Diba? Eh dito, magganto ka na trabaho, kahit pa paano eh worth it pagpaguran, kasi malaki-laki yung sahod. Dati nga nung gusto mo mag-abroad eh, kahit janitor lang ako dun. Mindset yan eh, no? Basta abroad, kahit janitor lang ako, wala namang makakakilala sa akin eh. Kahit 40,000 lang sahod, 50,000, si Pina to. Tulog ka lang dyan. Oh. Okay lang yun, kahit 50,000. Pero yung nakapag-abroad na, ayun na, lumaki na yung ulo. Pero nangyayari talaga yun na, pat na ako pa. Walang OT dito sa company namin. Gusto ko yung mga 3 million yung sahod. Nangyayari talaga yun. Kahit ako dati ganun yung isip ko. Pero nung habang tumatagal ako, napansin ko rin sa mga company, may malakas talaga, may panahon na mahina. Paano kung umalis kami dito, mas napunta kami sa malakas, tas mahina din. Biglang hina, diba? Tas magsara. Ayun eh, nakakatakot. Kaya parang ang hirap din sumugal. Naaalis ka sa company mo dahil ganito, mahina. Baga kami, yan, tiyaga na lang. Tiyaga na lang dito sa company na to. Wala pa rin kaming sahod. Ay guya, kape tayo. Yes. Dito nga pala sa Korea, lalo pag winter, dapat ang kape mo 10. May ano yan, may limit. Ay may ano siya, may minimum. Pang 7 na, hindi kaya kay Vin, ganun. Kasi ano lang yung kape, hindi ka manghihinayang magkape ng magkape. Kasi libre lang. Pagtulong naman ko. Guys, ngayon na ako lalapit sa inyo. Nangingi sana ako ng tagpipiso. Para Okay, sa ay pakalat ko sa buong Pilipinas. Para kahit piso lang ng bawat tao. Kung ilan po yung mga Pilipino dyan, magbigay lang po sa akin ng tagpipiso para matigil na ako sa pagtatrabaho. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya yung hirap dito sa Korea. Laging delay yung sahod. Kahit piso-piso lang, malaking tulong, no? Kahit 50 cents lang. Kaya Bindo, 50 cents lang. Basta lahat magbibigay. Lahat ano siya? Urgently needed. Ano siya, hindi siya voluntary. Dapat ano siya, obligado ka. hindi to sapilitan, pero obligado kayo magbigay. Oy, Snoop Dogg. Tara, kain na. So yun guys, time check. 8:25 na. Nakalimutan ko tapusin yung vlog. So, ayan, Friday ngayon, walang pasok bukas. Ay, nandito din si Panda, si Snow. Buti pa sila nandito. Si Peanut, nansan? Kanina nandito si Peanut ah. Diyan lang yan. So, yun. Nung oras na, wala pa rin yung sahod namin. Anong date na, wala pa din sahod. Ay go.
Ayun yung isa sa problema talaga dito sa company namin ngayon, guys. Wala na kaming OT. Tanggap ko na yun eh. Dati hindi ko talaga tanggap. Walang OT. Yan. Hindi ko tanggap yan. Pero natanggap ko na. Ngayon naman, nade-delay naman yung sahod. Grabe. Nakaraan, halos 2 weeks delay. Uy! Kaya, pag inisip mo yun, mababad trip ka lalo pag may mga babayaran ka. Pero wala eh, parang tatanggapin mo lang yung sitwasyon. Sa uminit yung ulo mo. Ito na lang, may wild dogs dito. Snow, kakakain nyo lang kanina dun sa ano Lapit na maubos yung dog food mo, Snoop. Mo hindi pa to sakto hanggang sa pag-uwi mo Saan na si Panda? Si Panda, wala, busog yun. Nakakain lang nun eh. Makita mo lang yung mga yan, mga kulit. Wala na. Tsaka dito guys, sa amin, wala kasi akong kasama. Si Kuya Kevin, pero may sariling mundo kasi yun eh. Lagi lang yung nasa computer niya, naglalaro, nanonood, ganun, nag-aaral. Kaya ako, extrovert ako eh, siya introvert, baligtad kami. Contrast kami. Ginagawa mo, Snoop? Wala ako. Pag wala talaga akong ginagawa, lumalabas ako. Naglalakad-lakad sa labas, nagja-jogging. Tapos simula na makilala ko yung wild dogs. Yan Sila na yung parang tinuring ko na kaibigan. Hanggang sa dati pinupuntahan ko sila, nakilala ko sila isa-isa. Ngayon sila na yung pumupunta sa akin. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng Snoopy. Kung ngayon nyo lang nakita to si Snoopy, yung wild dogs. Dito na kasi ako sa YouTube nakapokus eh. Kasi hindi rin ako makapag-live ngayon kasi ang lamig. Ngayon naka-gloves ako. Yan, sa bago pa lang. Si Snoopy, anak ni Panda, tsaka ni Peanut. Ayun, nandito si Peanut. Ay, tingnan nyo yung suot ko guys. Para ako nasa North Pole. Diba? Grabe. Yung snow ngayon na nangyari sa Seoul, ayun yung pinakamalakas na snow na nangyari sa loob ng 100 years. Kaya ang daming aksidente nangyari, may 5 atang namatay kasi sobrang kapal ng snow. Kung mahilig kayo sa aso guys, tapos nasa abroad kayo, sarap mag-alaga. Pero masarap kung naka-apartment, tapos sarili nyo, mahalagaan nyo talaga yung aso. Pero pag hindi, kagaya ko, yan, ganyan yung sitwasyon. Si Snoopy, ko lang yan, parang pinakusuyo ko lang sa anak ng boss. Yung boss totally ayaw nung nakita yan. Nung anak ng boss, sabi ko, chinat ko na, baka pwedeng hanggang December lang aalagaan ko. Pag malaki na, uwi ko na ng Pinas. Tapos ito nga, tuloy ko yung kwento ko kanina na nung isang araw nagpaalam na ako na uwi ako ng Pinas. Tapos sabi ko, hindi ko mapapagawa yung bahay pag umuwi ako kasi malaki yung mababawas sa pera. Kasi yung pamasahe ni Snoop Dogg. Basta, syempre bakasyon pa sa Pinas. Dito ako kahapon mag-isa. Nagdasal ako, nag-worship ako. Nag-pray ako kay Lord na, Lord, gabayan mo ako sa magiging desisyon at sa mga mangyayari. Alam ko, alam mo yung makakabuti sa akin. Alam kong may mas maganda kang plano sa akin. So, ayun. Kanina umaga, ang aga ko nagising. Tapos doon ko naisip na hindi na ako uuwi. Ayun yung parang decision ko sa sarili ko na hindi na ako uuwi. Siguro si Snoopy dito muna. Tapos sasaalang-alang ko yung hindi muna pag-uwi. Sabi ko, ang lungkot ko kasi gusto ko umuwi ng bagong taon. Kasi yun yung pinakamasaya na pwedeng mangyari sa buong buhay natin, di ba? Tuwing bagong taon, sama-sama yung pamilya, sa sinasalubong New Year's. Dito kasi sa Korea, boring. Kaya sabi ko, doon ako sa Pinas magbabagong taon. Kahit nung last year, sabi ko, doon ako magbabagong taon sa Pinas. So yun nga. Nagdadalawang isip ako kasi pag umuwi ako, hindi muna mapapagawa yung bahay. Kasi ngayong gastos, iipunin ko pa ulit. Mag-iipon pa ulit ako. Kasi yun. Namalengke nga kami kanina, sabi ko sa anak, hindi na muna ako uwi ng Pilipinas. So sabi niya, di ba uwi mo yung aso mo? Yun, bigla akong, sige na nga. Bigla ako napagano na lang, sige na nga. Kasi, sinabi ko nga sa kanya na hanggang December lang si Snoopy.
Parang pinakasuyo ko lang dito. Kasi ayaw nga nila na may aso dito sa company. So, yun. Sabi ko, ganun. Sige. Uwi na lang ako. Ayun, sabi ko, yun. Uwi na lang ako. Uwi na lang ako sa Pinas. Kumbaga, bahala na kung ano yung mangyari. Yan. Basta, bahala na. Kaya, yun. Si Snoopy, ilang araw na lang din dito yan. Isang buwan. Wala nang isang buwan yan dito sa Korea. Kaya susulitin na natin na kasama natin yun. Kasama si Snoop Dogg, si Snow, si Panda, Peanut, si Potpot Bolt. Yan. Snow na. Ayaw kasi talaga nila dito. Kanina kayo nagtatrabaho kami doon. Kanina nung dumaan si Snow, sakto lumabas yung anak ng boss. Sabi, ba't may aso? Ba't nandito na yung aso? Ako wala lang. Kasi sa akin, wala, pumunta parang ganun. Hindi ko na lang pinansin. Ayaw kasi nila na may aso dito. Napagalitan nila ako. Kaya ayun, Snoop Dogg, uwi ka na sa Pinas. Galit ka kay Jopet, follow ka dun. Ano yun? Dragon yun. Ay. Yun lang. Hindi ko alam yung mangyayari. Basta, yun. Uwi nga kami ni Snoopy ng Pinas dahil wala nag-promise kasi ako na uwi ko siya ng December, kaya wala tayong magagawa. Kahit gusto ko pang kasama si Snoop Dogg dito ng mas matagal, sana next year pa. Nag-promise ako sa anak ng boss at yung pinanghawakan nila. Ay go! Kaya yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Siguro mag-edit pa kasi ako ng vlog. Yun lang, hanggang dito na lang. Bye bye. Sa akin lang, mamimiss ko lang yung ganto. Yung gantong setup. Dito kami lagi dito guys nabalik lang ako sa pag-YouTube. Pero lagi ako nakalive dito sa YouTube, sa TikTok. Yan, ganyan na setup namin. Gala. Hanggang sa lumaki na nga si Snoopy. Nagulat kayo, may Snoopy na sa YouTube no. Yan. Kaya kaway-kaway naman sa mga ka-asosasyon dyan. Yung mga alam ng kwento ng Wild Dogs. Iba kasi yung kwento talaga ng YouTube. Yung kwento sa YouTube, yung buhay ko dito, pagtatawa sa Korea. Tapos biglang gulat na lang iba, may Snoopy na, may Wild Dogs. Ganun na yung naging video. Parang ayun na yung nadugtong na episode. Pero yan. Siguro dito na tayo magpo-focus sa YouTube. Abangan nyo na si Snoopy sa Pilipinas, no? Snoop na. Sige na. Ayun lang guys. Ayan ang ano ko dito, libangan ko dito sa Korea, mag-alaga ng mga wild dogs. Kahit ayaw nila wala hindi tayo masaya diba? So yun lang, bye bye, see you next vlog, Snoop, see you next vlog, bye bye. Si Panda, ang tatay si Snow. Laging bantay sarado ni Snow. Dati si Peanut. Si Peanut nga yung tatay. Ngayon, mahuli ko sila Kaya natin bantay sarado ni Snow. Dito na lang. Bye bye. Babay ka na. Panda, babay ka na sa kanila. Buntis si Panda. Peanut na laging malayo. Peanut! Kala mo laging hahawakan Bye-bye. Dito na lang kayong bumawi. Hindi tayo makapag-live Bye-bye. Ang lamig talaga boy.